Ang bersikulo itong pagkabasahon sa 1 Corinthians chapter 1, verse number 26. Asa sa verse 31. Daon ta kamo, no? Nga basahon natin ini again, no? Responsibly. Unahan ako sa verse 26, sabto ninyo sa 27. Hasta nga matapos naton. Aguto nga may part kamo sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Reading? 1 Corinthians chapter 1, 26 to 31 ang sinabtanay. Una-una ko. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. And base things of the world, and the things which are despised, hath God chosen, yea, and the things which are not, to bring to naught things that are. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption. Unang mensahe isang choir man, no? Ang Diyos lang ang himayaon. There is a verse number 29, that no flesh should glory in His presence. But he that glorieth, let him glory in the Lord. Way sing isa nga magahimaya, magadayaw, magapasidungog sa kagulingon niya sa presensya sang Dios. Kundi nga siya nagahimaya sa Ginoo, maghimaya sa Ginoo. Mga muyog ta Ginoo, ginapangayon namon ang dugang nga pagpakamayo nimo sa ginbasa namon nga pulong nimo. Ang simple nga maturan Ginoo nga matanom sa amon tagipuson kag kaisipan. Wala kami isang dapat ipabugal. And there is nothing in us that we can boast about sa imo presensya, Ginoo, when it comes to salvation in Jesus Christ. Abay pa nga maintindihan gid namon ini tanan, kag mabato namon ang kamatuoran. Nga ikaw ang magasumpong, magalumpag sang bugal sang tao sa tubangan nimo, Ginoo. Pangayo namon pagpakamayo sini sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano nga klase sa mga tao ayhan ang mag-populate sa langit? Sino, ano nga mga klase sa mga tao ang mag-star sa langit? Ang mag-populate sa langit? May imagine mo siguro, yan, masiling kang siguro, ang mga tao, ang mga edukado. Mga tao siguro, ang mga highly matriculated ng mga tao. Nadangatan nilang tanan nga degrees sining kalibutan. Maybe ang mga tao nga mga powerful. Dili sa kalibutan, gamhanan sa ila lang nga paghambal, sa ila nga pag-influence sa tao, mahimo na ang isa kabutang. Siguro ayhan mag-i-star sa langit ito, masiling ito ba siya ang mga mag-populate sa langit, mga tao nga may mga type A personalities. Or maybe, mga tao nga mga well-connected, mga tao nga mga wealthy, or maybe mga tao nga mga beautiful. Muna laban sigurado, dito na sila sa langit. Not in your life. Hindi na mo nga mga tao ang mag-i-star sa langit. Ay sino man nga mga tao. Mga tao nga magpaubos sila ng kagulingon. Notice sila sa bilang salata, namo ni ang mistake sa mga Corinthians, sa mga tao sa Corinto. Dili sila nagkamali. Nga abi nila nga si Kristo ilang mabayluhan sang human wisdom. Abi nila ang cross ni Kristo Jesus, bayluhan nila sang ilang kagulingon nga ability. Abi nila ang bugay sang Dios.
Mabayluhan nila sa ilang nga mga worldly status. But you see, ang Diyos hindi siya mag-tolerate sa human pride sa tao. Sa langit. Why sang tao nga may isa ka bugal sa kabuhi niya nga makasulod sa langit. Wala sang isa nga may mahawiran siya nga yara sa iya nga mapresentar niya sa Diyos sa langit. No matter how long you have been a Christian and how long you have been serving God, why not labot sa tabangan ng Diyos? God is not going to tolerate any thing of that. Wala sang tao in heaven who can bring or brag about himself dito sa langit. Ang kamaturan, ginhambal na. The fact is stated in verse number 6. Your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Called to what? To salvation. Hindi madamo. Huwag man sa kahambal, not any, but not many. May ara man, pero hindi madamo. Hindi madamo nga mga maalam. Hindi nga mga madamo nga mga kusganan nga mga tao. Hindi madamo nga mga noble nga mga tao. Nga may harianon nga dugo nga panlawtaw sa ilang lawas. Hindi madamo. There might be a few, but not many. Munang kamatuoran na, nakita natin dira, nga ang Diyos nagatulok siya sa posisyon sang tao, nga hindi gali kay madamo nga mga noble, nga mga educated, mga upper class nga mga tao sa sosyedad. Ang importante sa tabang sa Diyos, you know what? You know what I said? Chosen the foolish things of this world. Ginpili pagkasabaylo sang Diyos ang mga buang-buang nga mga tao sining kalibutan. Ang mga buang-buang mga butang sining kalibutan. Masubo gali na para sa mga tao nga mga maalam, mga dungganon, mga manggaranon, mga harianon nga hindi man lang kasaka sa langit. No, hindi kasaka sa langit, kundi hindi madamo sa ila ang magbaton nga magpaubos sa kaulingon nila and to receive the Lord Jesus Christ in Christ only. Ang gina-prefer sang Diyos, tawgon sa kalawasan, kabalo ka mo sino? Mga tao who are losers. Mga tao who are the rejects of this world. Mga tao who are forgotten. Mga nobodies. God chooses, the world chooses last or never chooses. Ang wala, ginapili sa kalibutan, gina-reject sa kalibutan, amo na yang napili sang Diyos, may star sa langit. To the point, na siya, bisan imol siya, bisan pobre siya, bisan uneducated siya, handa siya nga magpaubos kagulingon niya, nga magbatong kay Kristo Jesus. But you see, mabudlay sa tao nga manggaranon. Si Jesus naghambal na, sa una pa sila niya, mabudlay sa tao nga manggaranon, nga magsulod sa ginarian sa langit. Nga man, kaya ang manggad niya, ginaulikdan niya na. Una-una niyang manggad niya, mabakal niya ang iyong lugar sa langit. Hindi. Bisan, isa kita bungos nga manggad mo dahil, hindi ka bakal na. Bisan, isa lang kaadlaw nga mag-istar ka sa langit, hindi ka. Bisan, isa lang kaadlaw nga mahawa ka sa impyerno, hindi ka kabayad sina. Ang ginapangita sang Diyos, manggaranon man o kun imol, edukado man o kun hindi, buang-buang man o kun maalam, napangita niya is humbleness. Magpaubos. Magpaubos to the point nga ikaw magkilala nga ikaw poor, wretched, miserable in the sight of God without the Lord Jesus Christ. Amuning sulat ni San Pablo sa ila. Kamaturan nga ini. But you see, magkikita sa panadon diri that God deliberately chose the poor, the uneducated, the foolish, the addicted, the broken-hearted, the downcast, the imprisoned. Ang irony sa Amerika, ang Bible,
libre ginapanghatag sa mga bilanggo. Ang hamad sa sundalo. Mga priso, may Bible, mabasa. Tani siling niya sa mga kung ginhatag bala ning Bible nga daan sa mga tao sa gwa, sa eskwelahan. Pero hindi na mo Sa Amerika, bawal ang Biblia sa mga public school. Kita ni na sila mosulod sa presuhan, kung ang Bible nga daan, ila ginbasa, ginpamalnungan, ginbato, ang pagtudlo silang kabuhi. Nangay dito na sila sa presuhan, amo pagkalagson mo sila. Saan ka matuuran? But then again, ang Diyos nagalambot gihapon sa mga tao ang kaangay sini. Mga tao nga masiling nato, the world cannot do anything at all. Nga daw hindi na mabuligan sa kalibutan. Linibo ang nakalamatay sa drug war kuno ni ex-president Duterte. Wala na nakita. What about ang minilyon nga na-reform, nga nagbalik, nga nag-ayo, nga nagpangaboy normal? Hindi ba lang matuod na? Ang Diyos amo ini. Madamo matuod ng mga tao who will die and go to hell. Sa simple lang kamaturan because they have rejected the finished work of Jesus Christ on the cross. Ang ilang isaligan, labautismo. Ang ilang isaligan, ang ilang pagka-membro simbahan. Ang ilang isaligan, abi nila may arde sila nga ma-present sa Diyos because they are a member of a choir, or they are a soul winner, or they are doing this, they are doing that. Wala na yan labot sa kalawasan. I started preaching when I was 16 years old. 62 lang. Subong tipila na. 46 years. Nga sige, wali. Wala sinang 46 years nga wali. Nga makadugang bisa-isa lang ka. Malabuhok nga pabor sa Diyos. When ilabot. Tabangan sa Ginoo when it comes to salvation. None of that. Now, anong rason? Well, the reason is here in verse 27. But God hath chosen the foolish things of this world to confound the wise. As sa verse 29 na, the base things of this world. Muna yan nanamian sang Diyos, ang mga naisip naton, ng mga buang-buang, ng mga butang, mga useless ng mga butang, sa kalibutan, gamiton sang Diyos na. Imagine, 5,000 mga tao, napakaon, sang 5 lang, gabilog, na tinapay, kagduwa ka isda. Nga way sang nag-produce ang damtrak ng mga tinapay, kag isda, ipakaon sa 5,000. No, because God chooses foolish things of this world. Si Shamgar, isa sa mga tao sa daan katipan, ang alingag-ngag sang sapat. Ano yata niya? Patay niya, linibo ng mga tao. Amo lang to, aramas niya. Because God chooses foolish things of this world to confound the wise. Meaning, ang rason diri nga ginahimo sang Dios ni in order to nullify or confound the things that are. Kung anong butang nga makita mo sa imong kabuhi, gusto sang Dios nga iisipon mo na nga null and void. Nullify, confound, meaning wala na pulos. Wala pulos bisan ano pa aton kwarta, aton pangamuyo, tanan nga ara sa aton. When it comes to salvation. Base may sa inyo da nga may nasaligan kamo sa inyong kabuhi. Rason nga luwason kamo sang Dios. You are a fool. Tubangan sa Ginoo. Kasi niya, no flesh should glory in His presence. To bring to know the things that are, so that no man should boast or glory in His presence. For by grace are ye saved through faith, in that not of yourselves. Ang kaluwasan ta, way gidya iya nga naghalin sa aton. Salvation is of the Lord. Lest any man should boast. You see? May tendency ang tao mapabugal eh.
Na siya, balan mo, gitawag mga isang Ginoo na, kay tungod nga natao sa Kristohanong panimalay. Hindi na iya rason. Na siya, luwason sa Ginoo na, kay tungod matutom sa simbahan, dako pagid nga sala. Kung mahambal ka nga, ang pagkatutom sa simbahan, rason nga luwason ikaw sang Dios. Malayo ang aton kaisipan sa kaisipan sang Dios. So Isaiah 55 verse number 8, for my thoughts are not your thoughts, for my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts, ang mga Ginoo. Ang akong pangunauna, labaw, sa inyong pangunauna. Ang akong pangunauna, hindi na iya inyong pangunauna. Hindi na pareya sa inyong pangunauna. Sa unang panahon, mga pobre ng mga tao, si D.L. Moody, for example, ano na siya yan? Grade 3, sapatero, pang shine sa sapatos, pang kayo sa sapatos. Grade 3. Gamiton sang Diyos ng mga evangelist sa bilog Amerika, kasi Europe. Hindi na nga alam niya sila. That's why sila sang Diyos, ginakalipay sang Diyos ang mga drop out. Gamiton niya na. Inaya sa paggamit niya. But when it comes to salvation, wala sang ginataksa ng Diyos na makita sa tao when it comes to salvation. Si William Carey, another naman na siya, nga sapatero. Tinatawag sa buong panahon, the father of modern missions. Napatay ang asawa niya dito sa India. But you know, instrumento ng Diyos sa pag-translate ng Bible sa India, 23 or 20 plus something languages, Sanskrit, kaiban pang mga ibutang, ang ila, pulong sa Diyos sa ilang lingwahe. Di lamang na, napatindog siya sa dakong Bible School sa Sirampur, India. Hindi lamang na, siya ang instrumento nga nagkasaka sa Prime Minister, sa hari dito sa India, nga dulaan nyo na, idulaon ang inyong tradisyon, nga kung mapatay ang bana, ang asawa, buhi, ginapatay man, kundi ang ilaw tayo, ginasunog. Sa India, kung ang bana mapatay, balatian, kung anong kamatay niya, wala sa mahimo asawa, maupod gida, sunugon, buhi sa iyang bana. For thousands of years, kina-practice nila. Si William Carey, instrumento, gindula na. Yamak mo na. Galamiton sang Diyos. Nadulaan sa anak dito, patay ang bata ito. Ilubong niya ang bata niya, siya nagkot-kot, naghimo, lungon, ilubong bata niya. Ay a foreign land. But who is he? Sapatero. Ano kayo sapatos? Hindi engineer? Hindi. Amo na yang ginakalipay sang Diyos. But then again, God knows and God can, bring down the movie star. Sarang mapukan sang Diyos ang mga bantog, kilala ng mga movie star. Lantaw mo sang Die Hard yun na, Bruce Willis. Si Bruce Willis, may dementia. Hindi na siya kilala, hindi na siya ka-function. Siyang Diyos, may dulunan ang tagsa-tagsa kaboy isang tao. Di pa sino-sino kasi ng kalibutan. Sa una, tawagan na yan ka nga, the queen of all media. Ang harakhak mo, halin sa aga sa magudto. Tanan nga mga tao, kaginakilala ka nga number 1 nga pinaka-dako, buwis nga ginabayad sa Pilipinas. 20 milyones ang bayad ako, no? Anong kimtang niya sa bong? Ginlupos. Bala niyang natumod na akong artista. Si God can bring down some famous. I'm not saying. Saan pa ang mga diktador? Di na siya sa bong. Madunggano ng mga tao, ginakadukan sining kalibutan. Where are they now? God can bring them down. Diyan mo na nga sa sining kalibutan, ang rason ginatag sang Diyos, dari ang kamaturan ngayon ni, tungod kay pakilanin sa aton, nga nag-rejoice ang Ginoo, magpili sa mga tao,
gina-reject sining kalibutan. To populate heaven. Believe it or not, sa isa ka adlaw si Ginisus ang sa kalibutan. Naghatag siya sa isa ka parable. Nanungod sa isa ka manggaranon nga tao, nga nagpreparar siya sa dako nga sinalo-salo. Nagpadala sa invitation sa mga tao sa palibot, mga dungganon nga mga tao, mga well-off nga mga tao, nga invited sa iya nga dako nga sinalo-salo. Napreparar na ang sinalo-salo. Ginubo-sugo mga servants, okay na, tawagan na to ang mga invited. Tawagon mga invited, wala nagtambong. Ang isa ng hambal siya, hindi ko ka-attend. Kasi niya, bago lang ko bakal kalupa. Kaduan ko pa to, kaglantawon. Ang isa naman nagsiling, hindi man ko ka-attend. Tani, invited man ko to, pero siya, bago lang ko pangasawa. Di ba lang yung mga mag-pangasawa, lang na yung disturbo, manimon pa na sila. Ang isa naman nagsiling, siling niya, bago lang ko ba, bakal sang yoke of oxen. Dua ka baka, nga may yoke, may guta. Di sila niya, ilang taon ko pa to, daloon ko to, kay testingan ko to, kung mamanso ko to, daloon suma. Tanan sila nag-reject sang invitation, ginahatag sa ila. Naakig ang manggaranon nga tao. Hambal niya sa mga ulipon. Sige, agdahan nyo na lang ang mga tao sa gwa. Mga bulag, mga lupog, mga piang, mga pingkaw, mga bengol, mga way na sapak ng mga tao, mga buangit mga tao, dala nyo de. Maten sang sinalo-salo. And gladly they came. Muna silang nagsulod sa ginarian sa Diyos. Amuna, kung nga ang hinisus ng hambal, ang mga nagpabugal sining kalibutan, hindi magasulod sa ginarian sa Diyos. Kinanglan tagipusoon niya, will accept the fact, oh God, I am a sinner. Only you can save me. Come into my heart. Forgive me of my pride. Gusto sang Diyos, gubon ang tanan ng human pride. Agod ba isang tao magpabugal? So that, you know why? Because everybody in heaven will stand before God equal. Hindi katulad ng sang Diyos, teacher ka, nurse ka, wala. Dito sa langit, wala sang engineer. Wala sang pastor. Wala. Tanan, tupong sa tubangan sang Diyos. Ano sila? Mga linawasang Diyos. These are the redeemed people of God from on earth. So meaning, hindi ka pwede, no? Nga magpasino-sino sa tubangan sa Diyos. Now, ari ang purpose, in-explicar sa Diyos sa verse 30, 31 sa chapter 1. But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness, in sanctification and redemption. Amo ning apat ka butang. Amo ning apat ka butang nga nga masiling naton binuhatan ni Kristo sa kabuhi sang tao. Sa tiyo nga magsali ka kay Ginisus nga luwas, magpaubos ka magkilala ikaw magkasala. Luwason ka sa Ginoo, ay ning apat ka butang matabo sa imong kabuhi. Himuon niya ka nga wisdom. Mango ka, drop out ka, way kasing ka alam sa kalibutan, but you will become wisdom. Righteousness, sarawayon ikaw, you will become righteous. Sanctified, ngin pagkabalaan, ngin separate sa Diyos nga, ngin pagkabalaan niya. Sa tabangan sang tao, makasasala ka. And then, redemption. Fourfold work of Christ. Sa tao nga magpaubos ang gulingon niya, ay mag-accept sa kay Jesus Christ nga man luwas. So the purpose here is that God is going to demonstrate that God alone and Him alone is the source of salvation. Siya lang ang aton nga kaluwasan. Hindi sa aton pagpanikasog. Anong himo tayo yabe? We believe on Him. Amo ning ginhimo sang Dios sa aton, He died for our sins according to the Scriptures. Would you believe that? See, it does not involve works. Pungko ka na, batihan mo na, believe ka sina.
Maluwas ka siya. Sa amo na kasimple, maluwas ka. Pero mga pastor sa mga panahon, mga ministro, nahikay siya na. Matuo lang. Kaya una-una yung tuo, yung kagulingon, buhat. Kaya man ang tao may pagtuo man mo. Pagtuo nga, patay. Apat na klase sa pagtuo. Ang pagtuo nga nagaluwas, the faithfulness of Jesus Christ. Ikaduha nga pagtuo is the dead faith. Patay nga pagtuo. Nga hindi makaluwas sa imo. Hindi makahatag kabuhi sa imo. Hindi makadala sa imo sa kabuhi wala katapusan because that is dead. Only the faith of Christ can save you. What about faith in the human wisdom? May harap makita ang pagtuo nga nabutang naton sa kaalam sang tawo. Masilingit ang pakonsulta tas doktor. Maayo ta sinimo. Kato kas doktor, saligan mo ang kaalam niya, ang instruct niya sa imo, you have faith on his wisdom. Pagtuo gyapon na, but that is not going to save you and bring you to heaven. Hindi niya magdala sa mo sa langit. Pagtuo mo na niya sa kinaalam sang tao. In your own personal faith. Tidin sining pagtuo nga luwas. Ang yan ni Kristo. Faith comes by hearing, in hearing by the word of God. Nga nagabot lamang sa itong tigipusoon kay ginhatag sang Diyos ini, kay namati ta sa purong niya nga siya gali lang makaluwas sa aton. What we did, we believe on Him. So, ang pagkamatarong, butang sang Diyos sa imo. Luwason ka niya. Ispikar sang Diyos because God looketh on the inside of heart. Inside of the heart of man. Wayang tao, wayang Diyos tulok sa mahimo sa kamot sang tao, sa mahambal sa baba sang tao. No. Kita niya ang imong tagipusoon. Ang tagipusoon ginapangita sang Dios hindi kay ang imong popularity kundi ang imong character. Hindi kay imong intelligence kundi ang imong tagipusoon. Hindi kay imong kwarta kundi ang imong integrity in your heart. Lumpagon sang Dios, ang bugal sang tao. That's why ang Diyos nag-lift up sa tao, dalo niya sa langit, kung magpaubos ka sa imong tagipusoon. Ginoo, salamat gid. Kaya nag-surrender kami, Ginoo, sa among kabuhi sa tiilan nimo. That in this world, we can do nothing to save ourselves, to save our souls. But thank you, Lord, for Jesus Christ, nga nag-accept sa amon in the beloved. Sa kami nagbaton sa iyang anak, nagbaton sa kay Kristo sa among tagipusoon. Ikaw nagbutang sa balang Espiritu, nagpuyo sa amon kabuhi. Agod kami, Ginoo, can be witnessed by the Holy Spirit sa among pangabuhi sining kalibutan. Salamat gid sining mga pulong. In Jesus' name, amen.